Sa naging pag-aresto at pagpapadeport sa kapatid at business partner ng tumakas na dating Bamban-Tarlac Mayor Alice Guo, mga higala mga igsoon. Yan po sina Sheila Guo na kapatid ni Alice Guo at si Cassandra Ong na partner umano sa negosyo ni Guo sa illegal na pogo sa Bamban-Tarlac. Ito na po, makakausap natin ang ating amigo. Yan ha, si Santa Rosa City Lone District Representative Dan Fernandez. Kong Dan, magandang umaga. Good morning, paring Aljo, at mabuhay ang lahat ng mga nakikinig sa iyo. Opo, sa ngalan po ni Kong Erwin Tulfo, Kong Dan, this is Aljo Bendio again. Aresto na itong kapatid ni Alice Guo, itong si Sheila, and business partner na si Cassandra Leong. O ano po plano ng Kamara sa kanila po sa inyo pong Quad Committee? Yan. Yes, ako kasi nag-issue tayo dyan ng contempt order nung I think August 7 yan eh. Kasi we do the process na imbitasyon, di dumating, tapos walang communication, and then show cause order, and then subpoena and contempt. So basically may process ang ginagawa ang DOJ in relation to violation of passport law. Okay. And I think obstruction of justice after yata yan, pwede na tayong kunin ang kanyang custody sa Kongreso. Okay. Basically, nakikipag-coordinate naman ng Sergeant at Arms natin sa DOJ, sa NBI. So we will be having her most likely after all yung mga nagawang mga processing sa kanya doon sa immigration. Okay. So, tutumbukin ba ng Quad Committee ang kaugnayan dito sa illegal na pogo, sa financing daw ng EJK? May mga ganong klaseng mga ano po eh. At ilan pang mga, ito pa, illegal drugs na mga activities sa Kong Dan, yan ba'y susuungin? Yan ba'y iimbestigan ng Quad Committee? Kung nandyan na po, itong mga pinaghanap natin, Alice Guo, kapatid na si Sheila Guo at itong si Cassandra Leong. Kasi sila nakikita natin ng mga missing link eh. Okay. Linking them to the real bosses, no? Mm-hmm. Kasi pagdating dito sa Pilipinas, nakikita natin na sila yung mga parang mga wingmen eh. Wing women. Parang ganon. Sila yung mga tipong control ng mga Chinese personalities that operating yung mga illegal na pogos. Ako, I believe these people, no, sila Alice Guo, are moving with the alam mo na yun, yung parang meron para silang robot na may mga nagko-control sa kanya. We wanted to find out those people kasi nga unang-una hindi lamang yung criminal elements yung nakita natin, 'di ba, na may mga murder, torture, kidnapping, lahat. Scam. Na yan. May scamming tapos pa. Yung scam, tapos yung drugs, and tapos itong mga illegal purchase nila ng mga properties, ng mga lupa. Ang dami. Sama-sama eh. Kaya ang tatanong natin sa kanila for sure, siyempre, sino yung mga big boss nila nasa itaas nila, 'di ba? Kasi baka mamaya may involved ng mga Pilipinos in connivance with the foreigners. Okay. So ano ba talaga ang purpose nitong Quad Committee, Kong Dan? Marami nagtatanong, yung Quad Committee, ano bang iniimbestigahan nila dyan? Go ahead po, Kong Dan. Kasi pinagsama-sama yan, committee, 4 yan, public account, human rights, public order, and dangerous drugs. Nag-imbestiga kami last year pa separately at nagkaroon ng mga tawag na common denominator yung aming mga investigasyon. Like yung sa public accounts, yung pamimili ng lupa ng mga foreigners, ng mga Chinese, tapos dangerous drugs, yung pagpapasok ng droga ng mga Chinese, tapos doon sa Pogo, na pag-operate ng mga Pogo ng mga Chinese, and pagpatay ng mga foreigners ng mga Chinese, and pag-create ng mga illegal activities. Nagkaroon ng common denominator. Si Michael Yang doon pagdating sa drugs, yung pag-aari ng mga lupa ng mga foreign nationals in connivance with our different agencies like yung ating sa PSA,
sa Bureau of Immigration. Ang dami kasi, makikita mo yung kanilang pagdali ng pagkuha ng kanilang mga passport, Aha. ng kanilang birth Yun. certificate. Oo, Kaya, tama. Oo. kaya dumami yung ating mga Chinese dito. And even pag-i-issue ng mga student visa. Aha. Ang dami saka nito. yung Sanga-sanga na talaga, yung no? Oo. Oo, napadali talaga. Sanga-sanga na. I mean, ang issue dito. Na-relax Sa Pogo. Opo. During the time ng former administration, na-relax yan eh. Okay. Under memorandum circular something that was issued by the PSA, nirelax yung mga requirements sa pagkuha ng mga requirements sa birth certificate. Kaya nung dumali yung pagkuha ng requirements ng birth certificate, hindi mo na kailangan pumunta pa sa sa proper authorities to get yung mga requirements. Opo. Kaya dumaling pumasok. Kaya yun ang nagkaroon ng problema tayo. Okay. Maraming gusto daw tumestigo dyan. Now, yung mga sumasalang na at sasalang, paano po natin sinasala naman ang kanilang credibility bilang mga testigo na magsalita? Katulad nung pumasok yung sa EJK, di ba? Opo, Yung kahapon. judicial killing kahapon. Yes. Yan naman tinignan namin, binerify namin kung talagang may namatay na mga Chinese sa loob ng kulungan. Opo. At tinignan namin yung ano ng tao, ng validity ng tao. And at the same time, yung kanilang link, taga saan pa talaga sila. At tapos tinignan din namin yung mga inaakusahan nila. At basically, we will invite those people that they mentioned to shed light and give them also the benefit of the opportunity para marinig yung kanilang side. Kasi siyempre, hindi naman pwedeng sila lang. So, yun ang aming pagtutunan ng pansin, yung pag-imbita naman sa mga minensyon ng mga tao. Paano po kung hindi sila tutungo dyan? Yung kung iimbitahan po ninyo? Well, ganun din ang gagawin natin. Katulad nung si Cassandra Leong, ilang beses namin imbitahan tapos hindi tayo binigyan ng anumang letter of excuse at wala man lang communication with us, and that's the reason why we issue subpoena and then we contempt her. Okay. So, dadaan naman po yan sa proseso para sa ganun ay yung aming rules na sinusunod, hindi po namin nababali. Opo. Batay po sa inyong information, Kong Dan, nasa labas na talaga, no? Abroad na ito si Alice Go. Nasaan ba siya ngayon? I think nasa Indonesia yun. Nung panahon na yun, siguro. Baka hinahabol na siya ng mga authority doon. Kasi magkakasama sila So, hindi ko alam kung naunang umalis si Alice or whatever. Pero alam mo yan, mahihirapan din yan. Ako, the best place to be with, dito sa Pilipinas. Kasi nga, kung talagang sinasabi niya Pilipina siya, dito siya. Harapin niya lahat yung kasong kanyang pinasukan. Diba? And the best entity to protect her ay yung government, Philippine government. Kung she's claiming that she's a Filipino. Kasi pagdating dyan, hindi natin alam. Pero alam mo naman ng China government, di ba? Hanapin ka din yan. Nakipag-coordinate na ba kayo ang inyong komite sa NBI, sa mga nahuling kapatid at business partner ni Alice Guo? Well, oo. Coordinated na through our Sergeant at Arms. Kahapon nandun yung Sergeant at Arms natin to coordinate what is the right process. Kasi nga may issuean kami ng contempt dyan kay Cassandra Leong. So, she must be under the custody of the House of Representatives. So, basically, yun ang inaantay namin na communication galing sa kanila. Okay, sige. Anong susunod na mapapanood namin at mapapakinggan kainatnan po nitong hearing na ginagawa po ng Quad Committee? Kong Dan, go ahead. So, it will flow the natural way. Tingnan natin kung ano yung mga ebidensya magtuturo. Basically, gano'n naman kami. Kung ano yung dumating na ebidensya, yun ang aming ini-hear. Pero dire-diretso pa rin yun yung mga elemento ng kriminalidad na, like, for example, sa area ko, sa Pogo, yung mga ginawa nila. Marami pa kasi, may mga involved pa rin na bakit nakalusot yung ganong klase ng mga kasi alam mo, nangyayari kasi ngayon, ganito ang isa pang nangyayari so yung 402 na sinasabi natin ng mga illegal pogos na na illegally operating. So minsan yung mga iba nating mga PNP saka NBI,
inaano nila, pag nire-raid nila, napapakawalan din yung mga foreigners. So dapat yun, yung follow through na dapat deportation para hindi na sila nakakaikot uli sa atin. Opo. Kasi tanda mo, ang daming na hindi pa nahuhuli ng mga foreigners. Nagkalat sila kung saan-saan. Kahit nga isang condominium lang, pwede sila mag-operate kahit sa subdivision. Kaya napakahirap ng trabaho nito. But we will pursue para ma-accomplish natin na talaga ng Pogo mawawala na pagdating ng December. Okay. Maraming salamat, Kong Dan Fernandez ng Santa Rosa City, Chairman ng House Committee on Public Order and Safety. Thank you. Thank you. Thank you, Aljo. Ingat po.